3, 2, 1. Panibagong budget phone na naman yung pag-uusapan natin guys, at ito naman galing sa Itel S25 Ultra. Ang original price ito ay 10,999 pesos pero may limited offer sila or promo na 7,599 pesos na lang. So nandiyan yung link sa description box sa baba, baka sakali maabutan nyo yung promo dito. So unbox muna natin. Okay, so ito guys yung box nitong Itel S25 Ultra. So makikita nyo na black all over pero may shimmer na nangyayari dito. Tapos malaki S25. Tapos yung kanyang 16GB na RAM in total pero 8GB lang talaga yung physical RAM. Tapos itong S25 Ultra ay naka 256GB na internal storage. Tapos meron pa tayong sticker dito na support Android operating system updates. Hindi nila sinabi kung ilang years yung matatanggap nitong mga security patches or major Android updates. Pero at least, meron silang pahint sa atin na posibleng mangyari yon. Tapos, meron tayong 3D curved, super bright AMOLED display na merong Corning Gorilla Glass 7i. So, protected talaga siya. So, mamaya, magkakaroon tayo ng scratch test. Titingnan natin kung gaano katibay yung kanyang screen. Tapos, the-drop test na rin natin kasi meron daw tong matibay na unibody design. So, malalaman natin yan talaga mamaya kung totoo. Tapos, meron pa siyang IP64 na rating, NFC, at iba pa. Okay? So, open na natin tong box. So, una natin makikita ay yung kanyang document sleeve. Tingnan natin kung anong laman ito. Okay. So, sa loob, ang makikita natin ay documentations. Meron tayong tempered glass, guys. Meron tayong curved na tempered glass dito. Good yan. Kasi mahirap yung makahanap ng mga tempered glass ngayon sa market na curved yung mga gilid. At yun na guys, wala na tayong ibang laman dito sa document sleeve. At ito na yung ating mismong S25 Ultra. Tanggalin natin sa box. Okay, so meron tayong sticker dito at makikita ulit natin yung top specs na nabanggit natin kanina. Pero may additional na information dito. 32 megapixels yung kanyang selfie camera. Plus, meron pa siyang 6.9mm ultra slim body. So, sobrang nipis din, guys, ng phone na to. Pero syempre, titingnan natin lahat, guys, ng aspect ng phone na to kung papasa ba sa atin. Kasi, syempre, 10,999 pesos, hindi biro yung presyo na yan. Although, kung maabutan natin yung sale na 7,599 pesos para dito sa S25 Ultra, goods na goods yun. Pero if ever man na hindi, titignan natin kung swak ba siya dun sa presyo 10,999 pesos. Lalo na pagdating sa performance, camera, battery life, at marami pang iba. Okay? So, ito yung mature titanium nila, pero may isa pang colorway to na black. Okay? Pero itong titanium, guys, ganda oh. Okay, balikan natin yung design ng phone na yan mamaya. So, tingnan muna natin ibang laman ng box. So, meron tayo dito ng jelly case. Okay, so, hindi siya hard case. Ayan. Napakalambot, pero hindi super lambot. May protection naman. At may additional protection para sa kanyang cameras. Okay? Ito guys, yung itsura ng S25 Ultra kapag merong jelly case. Okay naman kasi at least nakikita pa rin natin yung magandang likuran ng phone na ito. Nagandaan ako sa likod nito actually kasi matte, although medyo dual tone siya, dual color, pero for the most part, ganda. Kasi matte finish, hindi kapitin ng mga smudges. Okay? Balikan natin yan mamaya. So, meron tayo ditong USB-C to USB-A cable at yung kanyang charger na USB-A yung port. Okay, so balikan muna natin guys yung design nitong S25 Ultra. Okay, so kagaya ng sinabi ko kanina guys, meron tayong IP64 na rating dito sa water and dust resistant. Yung phone na to, matalsikan ng tubig, okay lang. Mapunta sa maalikabok na environment, wala ding problema. Tapos, curved yung likod niya, so mas comfortable siya hawakan compared dun sa flat lang yung likuran. Tapos, kaya sinabi ko kanina, sobrang nipis ng phone na to. Ayan, 6.9mm. Napakanipis. At kagaya ng nasabi ko before, kapag manipis ang phone natin,
marami nag-iisip na nako-compromise yung durability. So, yun yung gagawin natin mamaya sa dulo ng video na to. Tapos, sobrang gaan din ito guys kasi nasa 163 grams lang yung weight nitong S25 Ultra. Ang isa lang siguro sa hindi ko talaga nagustuhan dito sa S25 Ultra ay yung kanyang speaker. Kasi isa lang. Sa halagang 10,999 pesos, ine-expect ko na dual speaker sa tayo, ganyan. Pero hindi eh. Isa lang talaga. Sana yung secondary speaker dito nila inilagay sa may earpiece. Okay, so ito guys yung kanyang default wallpaper at saka yung mga apps na makikita natin pagka-setup natin nitong S25 Ultra. Madami-dami pa rin pre-installed apps or mga bloatwares pero most of it naman pwede nating man-install. And kung hindi natin man-install, pwede namang i-disable. At makikita nyo guys yung display nitong S25 Ultra, napakanipis ng mga bezel. Ayan, lalo na yung left and right niya. Pero yung chin tsaka yung forehead, pantay na pantay guys. Dati ang mga nakikitaan lang natin ng ganitong design, yung mga mamahaling phone talaga. Pero ngayon, kahit sa mga entry level, nakikita na natin yung mga ganitong design. Curve pa yung display niyan guys ha. So nakakabilib talaga. Okay, para sa curious sa haptics or haptic feedback nitong phone nito, well, para sa 10,999 pesos, pwede na guys. Okay na rin. Pero kung makuha mo to for 7,599 pesos, sobra-sobra pa yung feels ng haptics na mapifeel mo. Kaya kapag pumunta kayo dito guys sa settings, meron kayong makikita na backlight effect. Kasi yung isang bilog doon sa likod, ayan o, for notification, ayan o, for calls, gaming, music, at marami pang iba. Ayan, so makikita nyo ngayon, ganyan yung itsura niya. Okay? So, magandang addition para kahit na nakalapag ng ganyan yung phone natin, tapos may notification, hindi na natin kailangan pang i-unlock yung phone natin or tingnan yung display. So, may tipid din sa battery. Ngayon, pagdating naman guys sa display, meron tayong 6.78-inch curved AMOLED na display, Full HD Plus resolution, 120Hz ang max refresh rate natin, at 1,400 nits naman yung ating peak brightness. At kagaya na nakita natin sa box, protected ng Corning Gorilla Glass 7i yung screen nitong S25 Ultra. At ito maganda dyan guys, kasi syempre, kahit na AMOLED tapos Full HD Plus yung resolution ng display natin, kung hindi naman level 1 yung kanyang widevine security level, sayang din, di natin ma-maximize kapag manonood tayo ng mga TV series or movies sa mga streaming services. Pero tingnan nyo naman itong S25 Ultra. Makikita nyo dito sa Netflix application na level 1 yung kanyang widevine security at yung kanyang maximum playback resolution ay Full HD. Ngayon dito guys sa kanyang display settings, meron tayong eye care, meron tayong high brightness mode, meron din tayong option for screen refresh rate. Pero pagdating sa kulay, wala tayong makita guys. So hindi natin matitimpla yung kulay ng display kahit pa yung kanyang color temperature. Yung screen refresh rate, dalawa lang. Yung options natin, standard or 60Hz or auto switch para maging adaptive siya in a way na from 120Hz, bababa siya to 60Hz. So yun lang, medyo nabitin lang talaga ako sa display settings natin dito sa S25 Ultra. Kasi karamihan ng mga entry-level phone ngayon, pwede nating ma-customize yung kulay ng display. Pero ito, wala. Pagdating sa behavior ng kanyang refresh rate, makikita nyo dito sa test UFO na 60Hz or 60 FPS yun yung generate niya dito sa Chrome. Pero pag ginalaw natin, walang mangyayari guys. Ilang beses ko na yan tinest, talagang hindi tumataas yung refresh rate niya. So nag-decide talaga yung operating system or skin ng ITEL na kapag Chrome or web browsing yung ginagawa natin, 60 FPS lang. Ngayon, para maka-make sure lang guys, tinurn on ko yung show refresh rate. So makikita nyo doon sa taas, naka 60 or 60 Hz tayo. Pero kapag tinouch natin, hindi tumataas guys. 60 Hz lang. Ngayon, kapag pumunta tayo sa ibang apps, for example, yung Play Store, try natin. Play Store, 60 Hz pa rin. Kapag pumunta tayo sa pinuntahan natin kanina, yung Chrome, 60 talaga. Ayan o, 60. Tapos, ito ang nakakatawa. Kapag pumunta tayo sa settings, nagiging 120 Hz.
So, ngayon lang ako nakakita ng ganyang behavior guys sa refresh rate ng phone. So, itel, sana sa mga susunod na software update, ma-fix natin yan. Hindi tama eh. Kasi kapag nasa home screen o kaya kapag nag-scroll tayo dito sa app drawer, dapat nakasagad yung refresh rate natin kahit papaano 120Hz sana, ganun. Sa ibang phone, 90Hz, pero hindi 60. Lalo na kung mataas yung refresh rate natin. Pero ito 60 lang eh. Tapos, dun pa sa hindi ko ina-expect, magiging 120. Settings, guys. Naging 120. So, again, sana ma-fix yan ng itel. Ngayon, pag-usapan naman natin guys, yung performance itong S25 Ultra. Naka-itel OS 14.5 na tayo dito out of the box on top of Android 14. Yung ating chipset dito ay Unisoc T620. 8GB ang ating physical RAM. 256GB naman yung ating internal storage. Ngayon, pagdating sa kanyang MEMFusion or virtual RAM, pwede siya hanggang 8GB. So, in total, pwede tayo magkaroon up to 16GB. Pero check natin sa Antutu kung ano yung epekto sa performance ng MEMFusion. Okay, so ito guys, yung Antutu score kapag naka-on yung MEMFusion. 332,915. So, try naman nating i-off ngayon kung tataas ba or bababa. 329,426 na lang kapag naka-off yung MEMFusion. So, this time, merong advantage or konting advantage yung MEMFusion dito sa S25 Ultra. So, pwede natin gamitin guys. At 256GB naman yung ating internal storage. So, at least yung 8GB na additional virtual RAM dito sa phone, hindi natin masyado mararamdaman na nabawas sa storage kasi malaki-laki naman. At if ever guys na kulang pa sa atin yung 256GB, meron tayong dedicated micro SD card slot dito sa kanyang SIM tray plus dual SIM pa yan. Ngayon, pagdating naman guys sa thermals, makikita nyo dito sa ating wildlife stress test na nabawasan tayo ng 2% battery, tapos meron tayong nadagdag na 2 degrees sa kanyang temperature. Not bad naman overall, okay pa rin. Ngayon, pagdating sa gaming performance, makikita nyo dito sa Rally Horizon, naka-ultra yung ating graphic settings. Nakaya naman yung patakbuhin. In fairness naman, most of the time ay smooth, playable, pero meron ako nakita or na-feel na mga frame drops at struggle dito sa phone na to. So, pagdating sa mabigat na mga graphics, medyo mahihirapan na itong Unisoc T620. Sa asphalt naman, mas smooth yung experience natin dito. Malamang sa malamang mas optimize yung asphalt dito sa Unisoc T620. Mas less yung na-feel ko na frame drops dito. Pagdating naman sa camera, meron tayong 50 megapixels na main shooter, 2 megapixels na macro lens, at yung kanyang selfie camera ay 32 megapixels naman. So, tingnan natin yung mga sample photos at videos kuha dito sa S25 Ultra. Okay, so ito naman guys, yung 2K 30 FPS na video recording sa ating itel S25 Ultra. Kumustahin natin sa chipset. Yan, naka 2X tayo ngayon guys. 1X, 2X. Okay, so wala tayong stabilization dito. Yan, yung dynamic range niya parang hindi ganun kaayos. Parang overexposed na tong itong puti na to, hindi nababalance yung puti. Pero for the most part, okay naman. Okay, try natin kapag naglalakad. Okay, so ito naman guys yung 2K 30 FPS na video recording dito sa selfie camera na itong
S25 Ultra ng Itel. Um, okay yung quality guys, oh. Hindi tayo ganun ka-soft. Yung kulay niya okay din. Hindi naman bluish. Okay, pero wala tayong kahit anong stabilization. So, pag naglakad tayong ganyan, mararamdaman talaga natin na maalog yung video natin. No? Pero kung gagamit tayo ng gimbal, walang problema. Maganda yung quality. Okay guys, ano masasabi niyo? Comment kayo sa baba. Okay, so dito naman tayo guys sa kanyang battery. Meron tayong 5,000 mAh na capacity at capable sa 18 watts na charging. Okay, ready na ba kayo sa screen on time na nakuha natin dito sa S25 Ultra? Ito guys, 10 hours, 47 minutes. Pwede na. Makakalas naman siya for a day. Pero kailangan natin siyang i-charge na pagka-uwi natin sa work. Parang ganon, mga 8 hours na paggamit sa phone na to, kakayanin. Pero malulobat na siya, mga 20% na lang ganon. Kasi hindi mo lang tayo naka 12 hours of screen on time dito. Depende pa yan. So kung ano activity or task yung pinatakbo mo dito sa phone. So, isa pa to sa sana ma-improve or ma-fix ng ITEL sa mga susunod na software update. Kasi para sa akin, hindi sapat yung almost 11 hours lang na SOT. Sana minimum of 12. Sana 14, mga ganon. So, ayun lang. Medyo nalungkot ako. Pagdating naman guys sa charging, 16 to 100%, 1 hour and 42 minutes ko na charge yung phone na to. Okay, so ano guys masasabi ko dito sa S25 Ultra? At kung nakarating ka dito sa dulo ng video, edi i-drop test natin at i-scratch test na rin natin kung matibay ba talaga tong phone na to. Scratch test muna tayo. Okay, so unahin natin guys ang scratch test. So gagamit tayo ng susi tsaka ng mga barya. So parang ilagay natin tong S25 Ultra sa bulsa kasama ng mga coins tsaka susi natin. So tingnan natin kung madali siya magagasgas. So check muna natin. Ayan, wala siyang kahit anong scratch or scratches. Ayan, oh. Okay, wala din tayong pre-installed na screen protector dito sa S25 Ultra kapag binili natin. Dahil nga may kasama siyang tempered glass, optional kung ilalagay natin or hindi. Okay, so lalapag ko lang to. Hawakan ko lang. Tapos unahin natin yung mga barya. Siyempre, papatong-patong lang natin. Kunwari, na ano siya, nasama sa ating bulsa. Kiss-kiss lang natin tong mga barya. Yan. Okay, sana meron tayong makitang gasgas. Ay, sana pala wala, ano. Sana talagang matibay sa gasgas to. Yan. Okay. Langin naman guys, pinupukpok ko na yan. Okay, so far, wala pa rin guys. Okay, so pumasa siya sa coin test. Dito tayo sa susi. Okay, susi tayo. Okay. Ayan guys ha. Okay, tingnan natin. Wala pa rin guys. Wala talaga. Walang gasgas. Walang gasgas. Wala talaga. Wala rin crack whatsoever. So, matibay talaga siya. So, babagsak ko lang dito sa table. Kasama na ng mga susi. Ayan. Nabagsak ko na lang dito. Kaya tingnan natin kung meron. Wala pa rin guys. Working. Walang gasgas. Wala talaga. Okay. So, dun tayo sa next. Drop test tayo. Dun tayo sa semento na sahig. Huwag dito sa kahoy kasi nagreklamo kayo. So, dun tayo agad sa tiles. Pero bago ko pala gawin yung drop test guys, padaanan muna natin sa tubig itong S25 Ultra. Okay, working pa rin guys. Pero ilubog na rin natin sa tubig.
at working pa rin. Walang problema. Okay, so dito tayo sa baba namin guys. So, ano to? Tiles yung sahig. So, check muna natin tong S25 Ultra. Working ang display. Working ang lahat. Walang kahit anong scratches kahit na nag-coin test tayo tsaka key test tayo kanina. Scratch test. Okay naman siya. Okay, so packet level tayo. Packet level. Okay. Okay, 3, 2, 1. Wow! Okay, check natin guys. Walang scratches. Patayin natin display para makita nyo. Ayan o. Walang crack. Okay, unlock natin ulit. Ayan, working. Tingnan ko lang saglit. Okay, wala naman. Walang kahit anong dents. Camera, buo pa rin. So, round 2 tayo guys. Round 2, packet level ulit. Round 2, S25 Ultra drop test. 1, 2, 3. Okay, nauna yung camera module. This time, okay pa rin guys. Wala pa rin. So, pasado guys. So, sana nakatulong tong video na to at itong ginawa nating durability test sa S25 Ultra para masabi natin na kahit pa paano, meron tayong may expect na protection dito at hindi tayo agad-agad mag-aalala na magagasgas o mababasag kapag nabagsak. So, yun muna guys. Maraming salamat sa panonood. Para sa ating unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.